Alright, magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to Ngayon po ay araw po ng Lunes, ikatatlo sa buwan ng Nobyembre taong 2025. Pag-usapan natin si Robin Padilla. Mukhang bumabaliktad na ata si Robin Padilla. Ha? Pero teka muna, bago natin pag-usapan si Robin Padilla, pag-usapan muna natin itong nabubuong tandem mga kababayan. Meron pong nabubuong tandem para po sa 2028. Kasi mga kababayan, itong si Sara Duterte, ngayon pa lang, talaga nangangampanya na eh. Ikot na ng ikot kung saan-saan. At panay-paninira dun sa mga pwede niyang makalaban sa 2028. Kaya naman, lumabas tong isang tandem na nakikita na malakas. Kapag ito ay natuloy, itong tandem na ito ay mukhang may kalalagyan. Itong si Sara Duterte at kung sino man yung magiging katandem niya. Ito mga kababayan, Tulfo Ontiveros. Tulfo Ontiveros tandem seen as strong 2028 contender. Ayon po sa isang political analyst, posibleng tandem between Senator Raffy Tulfo and Risa Ontiveros could be a strong contender in 2028 elections. The most competitive for the non-Duterte side is Tulfo Risa Ontiveros. Base po ito sa naglabasang survey noong Hulyo 2025. Ayan mga kababayan, sa tingin ninyo mga kababayan, malakas ba talaga Tulfo Ontiveros? Kasi ito po yung yung mga laging mataas po sa survey. At si Tulfo nangunguna, minsan pumapangalawa kay Sara Duterte. Diyan po sa presidential survey. Pagdating naman dito sa pinakapaboritong senador ng taong bayan, lagi pong nangunguna itong si Ontiveros. Paborit po ito ng ating mga kababayan. Kaya napakalakas po na itong Tulfo Ontiveros. Bagamat malayo pa yung 2028, mukhang nakikita ng taong bayan na magandang tandem ito. Nalalaban dito kay Sara Duterte at ewan ko kung sino kukunin ni Sara Duterte bilang vice-presidente. Ewan ko kung si Bongo. Kasi mga kababayan, alam niyo sa totoo lang ewan ko para sa akin lang feeling ko lang. Ayaw makasama ni Sara Duterte si Bongo. Bakit? Kasi mukhang mas malakas pa si Bongo sa kanya eh. Diba? Itong 2025 elections, si Bongo ang top 1 na senator. Sa survey, mukhang mas marami ang gusto kay Bongo. Pero yun nung panahon na hindi pa po na bubulgar yung kanilang ginawang sa buhatan na itong nila Diskaya para makakuha ng malalaking kontrata dyan sa Davao. So wala pa yung issue na yon. Kaya mataas yung nakuha mga boto ni Bongo. Iba na ngayon mga kababayan May mga issue nang lumalabas. At pwede na itong si Bongo kasama na si Bato de la Rosa baka hindi na po magtagal makasama na po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte doon po sa Dahig. Kaya sa tingin ko lang ayaw ni Sara Duterte kay Bongo kasi baka masapawan Alam niyo naman yan, ayaw niya lang sasapawan, nanununtok yan. Pagbabantaan ka pa niyan, gugurguring ka niyan kapag yan ay nasa pawan. So, baka kunin niya si Robin Padilla. Kasi matagal-tagal na rin yung ugong na yan Si Robin Padilla ang kukunin niya bilang vice-presidente kasi malakas daw ang hatak. Malakas dati. Dati malakas, pero ngayon mukhang nagising na ang taong bayan. Marami na nga nagsisisi at nagtitiis na lang ng ilang taon Sabi nila, ilang taon na lang naman titiisin natin dito kay Robin Padilla. Iyahanan natin siya. Kasi parang wala namang ambag. Parang ganon mga kababayan Parang wala na sigurong kapag-apag-asa ito sa darating na eleksyon. Kasi nga, wala na. Iba na ang tingin ng taong bayan dito kay Robin Padilla. Kaya siguro meron na siyang sinasabing kakaiba. Pero mamaya natin pag-usapan yon. So, malamang 2028, Sara Duterte, Robin Padilla, kasi si Bongo, Bato de la Rosa, nandun na sa Dahig.
So, hindi na pwede mong kumandidato. So, Sara Duterte, Robin Padilla versus Tulfo Ontiveros. At dito naman po sa partido ng administrasyon. Sino kaya? Wala pa tayong nakikitang kandidato. Sabi nila dati si Romualdez daw. Oh, pero mukhang malabo si Romualdez. Sabi nila si Sandro Marcos. Hindi pa naman pwede si Sandro Marcos, napakabata pa. 'Di ba? Si Vico Soto nga gusto na ng taong bayan kaso hindi pa pwede. Hindi natin alam, depende kung mababago ang konstitusyon at bababa ang requirement para yung edad, age requirement para kumandidato bilang presidente. Hindi pa po natin alam yan. Pwede pong mangyari yan. O kaya naman, pwedeng mag-iba ang form ng gobyerno at magtuloy-tuloy itong si Presidente Bongbong Marcos. Kaya nga galit na galit sila Sara Duterte, mga Duterte, dahil yun daw yung binabalak nila. Kaya nagkaroon ng People's Initiative na baguhin itong konstitusyon. So, ayun po yung mga kwento. Mga panay kwento lang naman yan at hindi pa po nangyayari. Kaya abang-abangan natin na ngayon pa lang. Ito, kumakalat na. Tulfo Ontiveros. Sangayon ba kayo, Tulfo Ontiveros? Kung sangayon kayo, i-comment nyo na lang po. At kung sino po yung gusto nyo maging presidente sa 2028, presidential contender na tatalo dito kay Sara Duterte. Okay, so dako na po tayo dito sa ating main topic sa araw na ito. Ito mga kababayan. Ito bang si Robin Padilla ay botong-boto na kay Ping Lacson para po maging chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Basahin ko yung sinabi ni Robin Padilla kaysa po sa ibang mga senador. Senator Robin Padilla added his voice of support for Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson's impending return as chairman of the Senate Blue Ribbon Committee tasked to probe the anomalies in the flood control projects. Ayan, mainam po ngayon at bumalik na Senator Panfilo Lacson para mamuno. Magpasalamat na rin po tayo at siya ang muling tagapangulo ng komite ng Blue Ribbon mula sa majority bloc. Kaysa po sa ibang mga senador, batid natin at lantaran ang kulay ng politika. So sangayon siya at boto siya dito kay Senator Ping Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Baka magalit naman si Marcoleta sa'yo. Baka magalit si Marcoleta sa'yo, ha? Bakit si Panfilo Lacson ang gusto mo? Di ba? Kasi si Marcoleta hanggang ngayon ata hindi pa nakaka-move on At panay ang banat pa rin dito kay Senator Panfilo Lacson. Marami pong gusto talaga si Panfilo Lacson. Pero sinabi ni Senator Ping Lacson siya po ay nag-warning. Sabi niya, pasensya na kayo kung sino man ang tatamaan. Wala akong sisinuhin sa inyo. Kung sino ang lumabas sa investigasyon, kung sino ang lumalabas sa sangkot at kumita dyan po sa flood control anomalies, ayan ang ilalabas ko. Sinabihan na rin niya si Tito Sen. Sabi Tito Sen, sige, gusto nyo bumalik ako sa Blue Ribbon. Sige. Pero, ihanda mo na ang sarili mo. Kasi baka pag may tinamaan dyan mga senador, baka pag may tinamaan at nasangkot, nasa pool, baka bumaliktad dyan. Lalong-lalo na yung nasa majority. Diba? Nung nakaraan, si JB Hershito maingay Si good senator? Good senator. Yung kapatid ni bad senator. Good senator daw, pero sinasabi nila, wag nang idamay ang mga senador. Unahin ninyo yung talaga mga mastermind. Ayun ang sabi nila. Kaya kapag ganun daw ang ginawa ni Senator Ping Lacson at talagang tumutok sa mga senador, aalis kami sa majority. At kapag nangyari yon, ewan ko kung sino yung sasama sa kanya, pero may narinig akong balita, dapat noong pa nangyari yun. Kaso, merong hindi sumama na isa. Merong hindi sumama na isa. Sino yon? Si Senator Lito Lapid. Nakala nyo walang ginagawa? Akala nyo walang ginagawa? Merong ginagawa yan. Pasalamat kayo. Dahil kung hindi daw, kay Lito Lapid, malamang tanggal na si Tito Sen sa Senate President. Ayan lang po ay kwento ng Marites, mga kababayan.
Kaya kahit papaano may ginawa. Kahit papaano may importansya pa rin. Etong si Senator Lito Lapid. So, ito, mga kababayan, mas gusto ni Robin Padilla si Senator Ping Lacson na hawakan ng Blue Ribbon Committee kaysa sa ibang mga senators. So, ibig sabihin, sumasang-ayon ka na mas magaling si Ping Lacson kaysa kay Marcoleta? Parang gano'n na nga. Hindi kasi porke abogado ka, magaling ka na. Kasi sinasabi nila, hindi naman abogado yung si Ping Lacson. Hindi nga abogado, pero magaling naman na investigador. Abogado ka nga, hindi ka nga naman marunong mag-imbestiga. Nagtatanim ka pa ng kung ano-ano. Dapat doon ka sa Department of Agriculture. Mahilig kayo magtanim. Diba? Dapat doon kayo sa Committee on Agriculture. Doon kay Kiko Pangilinan. Yung mga mahilig magtanim. Doon kayo. Pero, ang kailangan sa Blue Ribbon Committee, magaling mag-imbestiga. At huwag kayong magagalit kapag pinatingnan ni Ping Lacson yung mga CCTV dyan sa Senado. Nagagalit kasi sila eh. Bakit pinapatingnan yung mga CCTV? Kasi naabo ko mga kababayan, yung isang senador eh. Siya ang sumundo kay Gutesa. Etong kanilang special witness. Sabi ng isang senador, bakit gano'n? Bakit tinitingnan pa yung CCTV? Hindi naman trabaho ng senator yon, sabi nung isa. Sabi tuloy ng taong bayan, sir, tanong ko lang din, trabaho ba ng senador ang sunduin ang inyong testigo o dyan po sa Senado? Trabaho nyo ba yun? Ibig sabihin bumabalik sa inyo. Saka ganyan ang investigador. Saka bakit kayo matatakot kung titingnan ng CCTV? Kung wala kayong ginagawang masama, kung wala kayong ginagawang tarantaduhan, huwag kayo matakot. Halatang-halata kayong takot eh. Kaya relax lang kayo. At sa pagbabalik ni Panfilo Ping Lacson, hindi ko lang alam kung kailan yung hindi ko alam kung kailan sila mag-resume ng kanilang investigasyon dyan sa Senate Blue Ribbon Committee. Hindi ko alam kung anong date. Pero baka this week o next week. Yan, abangan natin si Senator Ping Lacson. At si Robin Padilla. Buti, kahit papano, medyo ano naman yung isip mo. Kahit papano, nagigising ka na sa katotohanan. At hindi ka lang nakatingin dun sa mga kakampi mo. Dapat hindi ganun, sarado kasi isip nyo eh. Diba? Dapat lawakan ninyo ang inyong pananaw, lawakan ninyo ang inyong paningin. Huwag kayong magbulag-bulagan, huwag kayong magbingi-bingihan. Dapat tingnan ninyo kung sino talaga yung nararapat. Hindi yung porke kakampi nyo, doon na kayo. Hindi ganun. Pangit yun. Okay, so ilan po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.